Ang service crew mula Calamba sa Laguna na si Darwin, batak sa trabaho. Ang kanyang pangangatawan, borta. Pag po wala pong pasok, nagba-barbells po ako. Pagka-uwi ng kanilang bahay, ang kanya namang binubuhat, mga storage box na ito, maingat niya itong ibinababa. Ang laman kasi, kanya raw, prized possessions. Ang kanyang koleksyon ng daan-daang manika. Dito po nakalagay yung mga brand new po. Ito po yung paborito ko sa lahat, yung Ken po. Ito naman po sa may black po. Dito po yung mga pre-love po. Ganito po yung buhok niya kasi po napaglaruan na po. Nabili ko na po ito, putol na po yun talaga yung buhok niya. Tapos rubber legs po siya, nabibend. Yan. Dito po yung mga vintage Barbie po. May mga rare po, ganun po. Ito po yung pinaka-paborito ko. Dalawa po sila. Mga top model po sila. Si si Maki. Meron din po akong mga kumpare, nabibigla po sila na, oh, bakit ganyan yung collection mo? Hindi ba parang yan, pambabayan? Bortang Barbie collector yarn? Ang doll collection ni Darwin umabot na ngayon ng 600 piraso. Ang isa sa pinakaunang manika na kanyang binili, isang Barbie Extra na kilalang fashion icon. Ito po yung una kong nabili sa sahod ko po na 3,000 po. Galing po sa pagod hirap ko po. Para naman maka-score siya sa mga rare na manika, sumali pa si Darwin sa isang Facebook group ng mga nagba-buy and sell ng dolls. Nakakita po ako ng mga rare po na Barbie. Ino-order ko po, kahit mahal po. Isa sa mga nabili niya, ang vintage doll na si Midge. Best friend ni Barbie noong inilaunch ito ng Mattel taong 1963. Pero dahil wala raw itong mga damit nung nabili ni Darwin, naghanap pa siya ng mga maisusuot ni Midge online. Nabili ko lang din po ng tingi-tingi, saka yung sapatos niya po. Meron din siyang Barbie and the Rockers. Nabili ko po siya sa tao lang, 1K po. Ito po, original po siya na damit, naka-hairstyle po. Napaglaruan na po ng mga bata, na may mga kagat po siya sa paa. May koleksyon din si Darwin ng mga top model Barbie. Ang bias niya sa mga ito, yung Bob Mackie Barbie doll na idinisenyo ng sikat na fashion designer na siya ring minsan gumagawa ng mga gown sa mga beauty pageant na si Bob Mackie. Gaya na lang daw ng damit na ito na pagmamay-ari ni #1 Barbie, ang kauna-unahang bersyon ng Barbie doll na inilabas ng Mattel taong 1959. Nilagay ko po muna sa ibang Barbie po yung damit kasi po wala pa po kasi po yung doll na po yun. Napakamahal po bilhin. Meron din si Darwin ng mga Pinay Barbie. Made in Philippines yung Mattel sa Bataan po. Dalawa po silang nasa akin. Dahil karamihan sa kanyang mga manika, luma na, alagang-alaga niya ang mga ito. Inaral pa niya kung paano sila i-restore at i-preserve. Corona. Kaya po ito po yung napili kong paliguan kasi po gulo-gulo po yung buhok niya. Nilagyan na po siya ng shampoo. Tapos susuklayin na po siya ngayon para ma-straight po yung buhok niya. Babanlawan po siya, tapos lalagyan na po siya ng conditioner. Hindi ko na po mapaliguan po lahat kasi po magastos po ang pagpapaligo ng manika. At saka ibinababad sa mainit na tubig para bumalik sa pagiging straight ang buhok. Pag tinutuyo ko po, pinapagbago na lang po para mabilis po siya mawala po yung tubig. Pagka-stress po ako, tinatabi ko po siya sa higaan po. Sinisigurado ko po na hindi po siya madadaganan. Ang hilig ni Darwin sa mga manika nagsimula nung siya'y maglilimang taong gulang pa lang daw. Na-dengue. Nung siya gumaling na, tuwan-tuwa ang mga doktor. Yung mga nurse po nagbibigay po sa akin ng mga paper doll. Tapos po nung lumabas na po ako, mga kapatid po ako, naglalaro po sila ng mga manika. Tapos kinuha ko po yun. Ako na po naglalaro. Alam ni Darwin
na dahil sa kanyang doll collection, may mga napapataas ang kilay. Baka isipin po nila na bakla, ganun po. Para po sa akin, ako po, lalaki po, straight po. Wala naman pong masama kung ano po yung hilig po ng tao. Yun naman po. Kahit nga po babae, naglalaro din naman po ng mga sasakyan. Mga laruan po, wala naman po pinipiling gender. Ang hilig niyang ito, kailanman, hindi raw naging problema sa kanyang mga magulang. Katunayan, ang pinakauna niyang manika, pasalubong sa kanya ng kanyang tatay Frisco. Ang trabaho ko po kasi ng tatay ko yung nag-aano po sa mga garbage, tapos nakakapulot po siya ng mga manika po doon. Binibigay po sa akin. Kaya nung nagkatrabaho at kumita na siya ng sariling pera, binalikan ni Darwin ang hilig niya sa pangongolekta ng mga manika. Nahumaling po ulit ako sa mga manika po. Parang naalala ko po yung nung may manika po ako dati, nung bata po ako. Nagde-designate ang society natin kung ano ba nga ang babae tsaka lalaki, no, social roles nila sa lipunan. Mamak, tawagin feminine, at gagawin pang insult ang term na pagiging gay. Possible na isa siyang form of self-expression, pero may isang aspect din kasi sa collection. Nakikita nila yung value as a vintage or item na mataas yung price kung ibebenta nila. Pero higit sa mga manika, ang pinakamahalaga raw ngayon para sa kanya, ang maalagaan at mapalakin ng maayos ang kanyang uniko iho na si Lincoln, anak niya sa pagkabinata. Mahal na mahal ko na po yung batang yan. Higit pa po sa buhay ko. Pangarap ko din po na maayos din po silang paglagyan po. Makakikita po sila pag naka-display na po sila. Habang abala sa shoot si Darwin, may inihanda kaming sorpresa para sa kanya. Nag-install ang aming team ng estante kung saan niya pwedeng i-display ang ilan sa kanyang koleksyon. Salamat. Nagulat kayo, sir? Opo, nagulat po ako. Maganda po. Hindi ko po inasan na may gantong sorpresa po. Salamat po, Dini. Masaya po. Hindi ko na po ipa-plastic. Ang mga manika ni Darwin, hindi lang basta koleksyon ng mga laruan, kundi kwento rin ng kanyang pagsusumikap at pagtanggap. At sa Barbie world na kanyang binuo, doon siya mas malaya sa mga panghuhusga. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.